Eto pag-usapan natin itong patungkol sa Minority Report dahil napakaimportante nito dahil kine-question yung legality nung nilabas ni Marcoleta at saka ni Imee. Meron pong dahilan 'yan at makikita natin ang importance nito. Did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country. Ang tanong, lumihis ba itong minority report ng minority na kung saan nag-press con si Marcoleta at saka si Imee? Dapat inantay daw muna yung report ng kabuuan ng Blue Ribbon bago sila naglabas ng minority report. Ang sagot ni Marcoleta, ini-inform namin lang ang taong bayan dahil isa to sa pinakamalaking iskandalo at kailangan namin i-inform ang taong bayan. Eh bakit nga hindi kayo mag-antay nung report? Yun ang usapin dito. We started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatango-tango lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated. They're frustrated. Galit na galit ang mga tao. Ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaba ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, Teka muna, so patuloy natin dyan. So ang usapin, bakit sila nag-submit? Naglabas sila ng minority report, hindi muna nag-antay. Ang sagot ni Marcoleta, nangako ka, Lacson. Maglalabas ka ng partial report bago magpasko. Akala ko ba Tito Soto forthwith? Pagalawin mo yung tao mo, forthwith. Maglabas kayo ng report. Tama si Marcoleta. Yung taong bayan nag-aantay. Nag-aantay ng ano bang nangyayari sa investigasyon. Alam mo yung ginawa ninyo, naglabas kayo ng ICI. Inutil. Wala ring pakinabang yung ICI. Sabi nyo maglalabas kayo ng report. Hindi kayo naglabas ng report bago magpasko. Tapos ngayon nagmamalaki kayo, magkakaroon ng Blue Ribbon. Balik na. Anak ng teteng. Nung nagkaroon ng Blue Ribbon, lumayo tayo, itinuturo na ang Office of the President. Lumayo kayo. Galit na raw ang taong bayan. Frustrated. And I agree with Marcoleta. Hindi lang galit. Mali nga si Marcoleta. Galit na taong bayan. Nag-aantay. Ano bang kababuyan yung ginagawa nila Lacson? Kaya naglabas na sila ng minority report para tingnan mo anong kabaklaan ginawa ni Lacson. Isinisi niya yung tao. Kasi mahina daw yung tao niya. Kaya hindi sila makalabas ng minority report. What kind of a leader is this? You don't blame your people. Yan ang leader ha. Tatandaan nyo. Ang leader, pag may magandang nangyayari sa grupo, credit to the members. Pag may kapalpakan, ibiblame niya ang sarili niya. Yan ang leader. Etong mga bossing, katulad lang ni Lacson yan. Pag may palpak, isisisi sa tao. Gago ka ba? Disisantihin mo yung tao mo kung inutil, palitan mo. Pero sa katotohanan, ikaw may kasalanan noon. Pwede ba namang wala kang control sa kanila, sisisihin mo pa sila? Ang gago ni Lacson, no? Sisihin yung taong bayan kaya hindi sila yung tao niya kundi makalabas ng minority. Tama yung sabi ni Marcoleta para mapuwersa naman kayo. Gumalaw-galaw kayo. Hindi po pwedeng ganyan ng ganyan. karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report.
Pangako sila ng pangako. Eto si Lacson, hindi nalalayo sa amo niyang si Bongbong. Hindi nalalayo sa amo niyang si Tambaluslos. Pangako lang ng pangako, walang nangyayari. Tama, ako hindi dahil sa kinakampihan natin si Marcoleta, hindi po yun ang issue. Binabanatan din natin yan si Marcoleta pagka may mali, di ba? Patas lang naman tayo Pero tama dito si Marcoleta. May kailangan gumawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Ako pwede ako sumagot. It belongs to the trash can. Basura yung minority report. Ingat ka ng kakasalita ng ganyan. Baka Lacson, next week sa basura ka pulutin. Hindi tayo nananakot. Tatandaan mo, kung ikaw ay nakaasa diyan sa mga traidor na amo mo, na kung saan kahit nga si Sara na siya ang naglagay sa posisyon sa mga animal na yan, trinaidor. Pinalibing nung tatay sa libingan ng bayani. Kinidnap pa yung tatay na si PRRD. Ganyan. Basura ang tingin nila sa wala ng silbi para sa kanila. Yung nagamit na nila, basura na nila tingnan. Baka mamaya, alam mo nakasandal ka sa pader, baka bukas makalawa, ikaw na ang nasa basurahan. Ingat ka dyan. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung 3 hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung 3 hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Ayan, di ba? Ibig sabihin, nagsalita lang si Lacson nang hindi niya binabasa. Kasi dun sa report na yung kasama, yung mga sinasabi ni Lacson.